flashlight na hindi agad pabasta-basta nalolobat, na kayang tumagal ng magdamag. So ganun po yung gagawin natin dito sa ating flashlight na NSS So ang gagawin natin, i-upgrade natin to into lithium battery na may battery capacity na 5,000 mAh. So bago natin buksan, subukan muna natin at pakita ko muna sa inyo na gumagana yan. Working 100%, malakas So ngayon, gagawin natin, buksan natin yung kanyang loob para makita na natin. Tapos ang aalisin lang natin dito mga boss ay yung kanyang mismong battery na lead acid. So yan po ay mabilis nang malobat at kapag na-overcharge ay lumolobo. Yan. So kapag naalis na natin yung kanyang battery, ang next naman natin aalisin ay yung kanyang AC input. Yan, yung may green na wire, 2 piraso mga boss. Bakit natin naalisin yan? Kasi i-convert na rin po natin ito into type C na charging port at pwede rin po sa solar kung sakasakaling may solar panel kayo. So after nyo maalis yung AC input, alisin nyo lang yung may dalawang plug na yun, tapos yung dalawang green wire ang aalisin. Pero ititira natin yung mismong pinagkabitan ng dalawang green wire. Ayun, yung hawak ko na yun. At ibabalik din natin yun doon para hindi naman naka-open at kahit pa paano merong harang doon sa kanyang mismong saksakan Tapos pwede na nating ibalik yan. So yun lang yung inalis natin doon mga boss So tandaan nyo po yun, yun lamang. Yan. Then after nyan, balik na natin yung kanyang switch at mag-proceed na tayo doon sa isa pa nating flashlight Yan. So dito mga boss, yan, naalis na natin parehas. Yan. So ang next step naman natin ay kunin natin yung ating battery na ipapalit. So ang ating ipapalit ay 5,000 mAh na lithium ion 21700, tapos lalagyan na rin natin ng BMS na 1S 16 ampere. So kailangan lang natin dito ng isolation foam. Yan. Para naka-separate yung BMS dun sa mismong battery para hindi siya lang nagko-contact. Kasi para iwas short na rin Yan. So alisin lang natin. Then bago natin idikit yung ating BMS mga boss. So sa mga hindi pa po nakakaalam o paano magkabit ng BMS. So dito sa ating BMS meron niyang 4 na terminal. Merong B-, B positive, P- at P+. So yung B positive at B- ay para sa battery positive at para sa battery negative. So kailangan lang natin i-posisyon ng ayos para tugma at medyo makatipid tayo sa wire Yan. So parang ganun lang. Puposisyon lang natin. B positive dapat nandoon sa may side ng battery positive. Yan. Yan. After nyan at maidikit na. So ganyan lang yung magiging posisyon niyan. Tapos lagyan na natin ng hinang Yan. So gumamit tayo ng panghinang na 60 watts. Tapos soldering lead na Ishikawa. Ayan. Napaka-quality niyan mga boss. Nilagyan na rin natin ginamitan na rin natin ng soldering paste mga boss. Yan. So yun yung brand niya, Chinese brand. Yan. Tapos nilagyan ko na ng wire. After ko malagyan yung wire yung battery natin na positive negative, so puputulin ko lang yan, iiksian ko lang. Sakto lang dapat mga boss dun sa BMS natin para mabawasan yung mahabang wire at makatipid tayo. Tapos maiwasan na rin yung power loss kapag nag-charge tayo So after nun ay ihinang na natin at i-connect na natin doon sa BMS. Ganyan magiging itsura niyan mga boss Yan Yan, napaka-pogi. Then bago natin tuluyan lagyan ng wire yung kanyang output, ay sukatin muna natin ng multimeter yung output ng ating BMS para malaman natin kung gising na ba or na-activate na ba yung ating BMS. So yan, tester natin. So meron siyang 3.6 yung isang battery, then yung pangalawa naman ay meron 3.6 din. So yan mga boss, okay na at gising na yung ating BMS. So ngayon lalagyan lang natin yan ng wire. So paano tayo maglagay ng wire? So dito meron yung dalawang terminal na natitira, isang P- at P+. So sa P+, dun po ilalagay yung positive at yung P- naman ay para sa negative wire. Yan. So parang ganyan lang mga boss. Yan. Sundan nyo lang. Ganyan po magiging itsura niya. Yan.
So after nating malagyan parehas ng wire, so gagamit tayo dito ng isolation paper mga boss, ano, para matakpan yung BMS, para iwas short na rin dun sa mismong board ng ating flashlight. Yan, oh. Parang ganyan na magiging itsura niyan mga boss, oh. Ganyan ang finished product ng ating battery pack, kasi wala tayong shrinkable na kasing size niyang 21700. So kaya ganyan na lang ang ginawa natin para iwas short, iwas contact dun sa mismong board. Tapos dito fast forward tayo, yung ating flashlight ay binutasan natin ng dalawa sa may gilid para mailagay natin yung ating mga charging port. Yan, dalawang butas yan mga boss, ano. Ganoon din yung isang flashlight pa, so parehas yan. So ito yung ating female socket, so nilagyan ko na rin ng wire. Yan, positive negative, yung gitna positive, yung gilid negative mga boss. Yan. Then yan yung dalawang terminal nya para doon sa isang flashlight, tapos ito naman yung para sa pangalawa. So ikabit na natin yung ating mga charging port. So dito na ikabit na natin mga boss, ano, yung, so ganun na magiging itsura niyan. Tapos nilagyan ko na lang siya ng glue. So hindi ko kasi magkasya yung mismong mga nut niya kasi masyadong magkatabi. Ayan. So nilagyan na lang natin ng glue at pinatuyo natin. Tapos dito sa part na to mga boss, pinutulan ko na ng wire yung ating solar input at type C. Yan, magkabila yan mga boss, ha. Yan, oh. Yan. So pinutulan ko na ng wire, inigsian ko lang mga boss para hindi masyadong magulo pag winiringan. Tapos isusunod natin dyan yung ating charging module na TP5100. Yan. So dito lang sa may side na to ilalagay natin mga boss. At dito mga boss, huwag niyong kakalimutan yung connection natin, ano. So dito sa ating connection, yung positive ng type C at solar input or female socket ay pagsasamahin natin. So dalawang positive at dalawang negative ay pagsasamahin lamang po natin yan, na parang ganito yan. So positive to positive, negative to negative. Tapos dito sa ating TP5100, yan, i-discuss ko na rin sa inyo yan kung ano yung ano yan, no? So dito mapapansin nyo meron nakasulat dyan na 5 or 5 to 15 volts mga boss. Yan. So nasa kabilang side yung negative, sa kabilang side yung positive. So ibig sabihin 5 to 15 volts ang pwede nyong i-input dyan mga boss. So pwede kayo maglagay ng 5 volts or kahit 12 volts or hanggang 15 volts pwede kayo mag-input dyan. Yan. So diyan yung wire niya ikakabit lang natin doon sa dalawang terminal niya, positive negative. Meron niyang sign mga boss, hindi kayong basta-basta malilito dyan, may guide yan. Yan. Tapos ganyan ang magiging itsura, no? Yan. Ayan siya. Negative, positive. Okay, so ganyan din yung gagawin natin dun sa isang flashlight, ano? So parehas lang. Yan. So ganyan lang yung magiging itsura niya. Tapos dito nag-ready lang ako ng dalawang wire pa. Dalawang positive at dalawang negative. Yan namang mga wire na yan ay ilalagay natin dun sa output ng ating TP5100 or charging module. Yan. Na parang ganito. Yan. So ganun din sa kabilang side or kabilang flashlight natin. Yan. So ganyan lang mga boss, ano? Yan. Then after nyan, binaltan ko lang yung mga dulo nung ating battery. Yan, pinasisyon ko na. At dito mga boss, i-position lang natin yung ating battery, no? So i-organize na natin yan kung paano yung orientation ng pagkakalagay ng ating battery. Yan, so ganyan na po yung na-design natin kung na paglalagyan ng ating battery. So yun. So dito naman mga boss sa connection, lahat ng positive from charging module, positive ng battery at positive dun sa ating flashlight module ay pagsasama-samahin lang natin mga boss. Bali tatlong positive yan, pagsasama-samahin lang natin, ano? Yan. Tapos nilagyan ko lang na shrinkable para iwas short at iwas contact, no? Tapos next natin yung lahat naman ng negative side, pagsasamahin natin. Yan.
So same process lang mga boss kung paano nyo pinagsama-sama yung positive side. So pagsasama-samahin din natin lahat ng negative side. Yan. Lagyan natin ng silikabol at hinangin na natin. Yan. So yan, ganyan na po yung connection yan. Tapos na po yung connection natin. At yan, kung makikita nyo, gumagana na. Working na ulit yung ating flashlight. So ganun din yung gawin natin dun sa isa pa nating flashlight. Ano? So positive to positive, negative to negative. Pag-connectin lang natin lahat. Yan. So ganyan po ang magiging itsura niyan. Yan. Subukan din natin. Ayun. Okay. So working at gumagana, no? So dito mga boss, magbubutas lang tayo dito sa may gilid na to. So bakit tayo magbubutas dyan mga boss? So magbubutas tayo dyan mga boss dahil yung ating TP5100 ay mayroong indicator dyan na nag-red at magbo-blue kapag full charge. So dahil nasa loob siya, hindi siya makikita. So ang gagawin natin, magbubutas tayo para kita natin yung indication na red kapag charging and yung blue kapag full charge naman. Nagbutas lang tayo ng maliit na butas lang mga boss para kita lang natin na nag-charge siya at kapag full charge na. Ayan. So ganyan lang yung gagawin natin dyan mga boss, no? Kasi hindi natin pinalitan yung board nya, no? Kaya dyan tayo nagbutas ng panibago. Yan, na parang ganito yan mga boss, no? Kaya may butas tayo dyan. Tapos dito mga boss, fast forward, nabutasan na natin parehas at yung pinagbutasan natin mga boss ay nilagyan natin ng glue. Yan, pinunuan natin ng glue yon para hindi pasukan ng tubig kapag kung sakasaling abutan ng ulan, hindi pumasok yung tubig dun sa mismong charging module natin, no? Yan. Then after nun, takpan na natin. Then inorganize ko na lang dun or kanya-kanya na lang way pag-organize. So dito mga boss, subukan natin yung pag-charge na. Ayun, kung makikita nyo mga boss, nag-red siya, no? So yun yung purpose ng butas natin. At yan, kung makikita nyo, charging, working na yung ating isang flashlight. So ganyan din yung gagawin natin dito sa isa pa natin flashlight, no? Yan, higpitan lang natin, lagyan ng mga screw, balik yung dapat ibalik. Ayun. Testing muna tayo. Ayan. Ayun. Okay. Gumagana na ulit yung ating flashlight. At pang heavy duty na to mga boss. So dito testingin din natin yung kanyang charging side, no? Para confirm talaga kung nag-charge siya at gumagana yung gawa natin. Ayun. Alright. So naka-charging niya siya, no? So testingin din natin yung kanyang solar charging, no? So may available tayong solar panel dito. Ayan yung kanyang socket. Yan, pag sinalpak, ayun, kita nyo boss, nagpula. So ibig sabihin, kahit brownout, basta may solar panel kayo mga boss, magcha-charge pa rin yung ating flashlight na yan. Upgraded version na yan mga boss. Iyon. Testingin din natin yung isa para ma-confirm natin, ano. Mas maganda yung natitesting. Ayun. Alright. So gumagana na parehas mga boss. So okay na yan. Pwede nang isabak yan kung pang magdamagang ilaw lang ang gamit nyo or gamitin nyo, ay pwede yan mga boss. So ganyan lang po kadali at kabasic yung pinagawa nating upgrade dyan. At kung gusto nyo gayahin, pwede po. So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless po. Don't forget to follow, like and share para lagi kayong updated sa mga susunod nating upload.